Floyd's POV. Ang daming nangyari. Kung lugmok ako, alam kong doble ang sakit na nararamdaman ng babaeng pinakamamahal ko. Kung pwede ko lang sanang akuin ang lahat ng sakit na naipon sa dibdib niya, ginawa ko na. Hindi deserve ni Francesca ang ganitong sakit. Hindi lalo na't mula sa akin. Ako na nangakong mamahalin siya ng lubusan. Jackie, kumusta si Francesca? Tanong ko. Huminto ako sa harap ng mesa niya kahit na alam kong ilang beses na akong pinatay sa isipan ni Jackie dahil siya ginawa ko sa kaibigan nila. Pero wala akong magagawa kung hindi tanggapin ang masasamang tingin na ibinibigay niya sa akin. Tama lang yun dahil mahal nilang kaibigan nila. Kung hindi ko siya tatanungin, wala din ako malalaman dahil hindi ko naman pwedeng lapitan si Francesca. Masama, sobrang sama, nakakaawa siya. Matagal ko siyang inalo sa loob ng ladies room. Pero gumawa si Ate Joyce ng tsaha para sa kanya at medyo kumalma na siya sa pantry. Ngayon lubog ako sa trabaho. Pero binigyan ko rin siya ng maraming gagawin para kahit na papano ay malayong isipan niya sa sitwasyon ngayon. Dahil hindi ko na narinig ang iyak niya, hindi na ako bumalik doon. Sagot ni Jackie na hindi inaalis ang tingin sa computer niya. Malamang sinasadya niya yon dahil ayaw niyang magalit siya sa akin ng todo. Ako pa din ang boss niya. Kakausapin ko siya. Kailangan niyang malaman kung bakit ko gagawin ang kabaliwang ito. Nagsimula na ako maglakad papunta sa opisina ni Francesca. Floyd, please, huwag mong istorbohin ang kaibigan ko. Hindi ko sigurado kung may matinong dahilan ka sa kabaliwang ito. Babala niya sa akin. This time na sa akin ang mga mata niya. Pasensya na, pero kailangan ko siyang kausapin. Hindi na ako naghintay ng sagot niya at pumasok. Nakayupo si Francesca sa mesa at nakapikit ang mga mata. Mahina ko siyang tinawag pero walang tugon. Tinawag ko ulit, wala pa rin. Kumirot ang dibdib ko, binuhat ko siya at napansin kong tuluyang nawalan siya ng malay. Marahil na nakatulog siya dahil siya matinding pag-iyak kanina. Naawa ko sa nadatnan kong kalagayan niya. Unang beses ko nakitang ganito si Francesca. Lagi siyang active sa opisina kahit pa napagod siya. Bago pumasok sa trabaho, kaya naman parang pinipig ang puso ko nang makita siya sa ganong ayos. Dinala ko siya sa opisina ni Hugo. Napatingin siya sa akin, halatang nagtatanong ang tingin pero wala siyang sinabi. Inayos lang niya ang couch niya doon para maayos kong mailapag ang natutulog kong sinta. Dahan-dahan kong nilagay doon si Francesca. Inabutan ako ng kumot ni Hugo na galing sa isang closet doon. Ako mismo naglagay ng kumot at nag-adjust ng air conditioning para mas maayos ang pagtulog niya. Mga maliit na bagay, mga acts of service na alam kong kailanman hindi matatapatan ng sakit na yon. Ayaw kong dalhin siya sa opisina ko. Baka magalit siya kapag nagising siya. Gusto ko sanang magpaliwanag pero ganito ko na siya nadatnan. Sabi ko, maingat ako naglagay ng unan sa tabi niya sa sofa at tinalikan siya sa noo. Ayos lang, ako nang bahala. Sabi ni Isla sa akin, ilang araw na siyang kulang sa tulog. Tugon ni Hugo. Mabuti nga't nakatulog siya. Lumbas ako't bumalik kay Jackie. Anong siya ang binigay ni Ate Joyce? Sinubukan ko siyang gisingin pero wala talaga. Dapat ba ako mag-alala? Nalaki ang mga mata ni Jackie. Alam kong nag-aalala din siya dahil alam naming mababaw ang tulog ni Francesca. Saka kinuwang telepono tinawagan si Ate Joyce. Siya ba yun o anesthesia para sa elepante? Biro niya bago ibabang tawag. Pagkatapos ay ngumiti sa akin pero tipid. Chamomile, tanglad, passion fruit at valeriana. Mas matindi pa sa sleeping pill yun. Natry ko na yun dati. Kailangan talaga niya na makapagpahinga. Napabuntong hininga ako. Sige, at yung mga lintik na bulaklak nasa pantry. Doon ko muna nilagay, hindi ko tinapon para makita niya muna. Yung card tinabi ko, baka magamit natin, sagot niya. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga kailangang alamin pa kung sino nagpadala ng mga yon. Iisang tao lang naman ang may lakas ng loob na salungatin ako at inisin ng ganon si Francesca. Makalipas ang kalahating oras nakaparada na ako sa harap ng bahay ni Andres. Bitbit ang nakakadiring bouquet. Pumasok ako. Tumama agad sa akin ang kahindik-hindik na dekorasyon. Madilim na birdeng pader, gintong kasangkapan, may upholsters na balat ng leopard, pulang kortina at mga paso sa bawat sulok. Ang pangit, parang mga ugali nila. Nakakasulasok. Malayo pa lang ay amoy ko ng nakakabwisit na pabango ng babaeng kinasusuklaman ko. Dinig ko din ang mga yabag niya mula sa ikalawang palapag ng bahay nila. Hindi ko maiwasang isipin ng marangyang bahay nila
ay galing sa ninakaw nilang pera mula sa kumpanya ko. Baby, dumalaw ka. Alam kong hindi mo ko matitiis, pati na rin si baby. Pang-aakit ni Felicity habang papalapit. Umatras ako ng 2 hakbang at inabot sa kanyang bulaklak. Nandito lang ako para ibalik ang mga bulaklak na bagay lang sa burol mo. Kung hindi kayo titigil ng pamilya mo sa panggugulo kay Francesca. Napasinghap siya. Yak, ang pangit. At huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan. Akong ina ng anak mo at magiging asawa mo. Lagi na lang si Francesca ang bukang bibig mo. Ako ngang mapapangasawa mo. Kaya stop mentioning that bitch name. Makinig ka, Felicity, at isaksak mo to sa kokote mo. Pumayag lang ako sa kabaliwang kasalang ito sa isang kondisyon. Natitigilan niya na siya. You promised to leave her alone and I expect you to keep your end of the bargain. Huwag niyong banggitin ang pangalan niya. Yun lang o wala tayong kasal at alam mong seryoso ako. Huwag niyo siyang lalapitan, kayong umiwas sa tuwing makakasalubong niyo siya. Nanulis ang nguso ni Felicity. Gusto kong mawala siya sa tabi mo at sa kumpanya. Akin ka't magiging asawa na kita. At gusto ko na malayong makapasok sa kumpanya. Leave the ban. Akin ang kumpanyang yon. Hindi ka makakapasok doon and that's final. Ang kasunduan ay kasal. Wala nang iba. Kapag sinubukan mo magdagdag ng kahit na ano, kakanselahin ko lahat. Tinalikuran ko siya at sabihin mo sa buong pamilya mo, lalo na sa tatay mo na layuan si Francesca or the wedding is off. Francesca's POV. Nagmulat ako sa malamlam na liwanag. Tanging isang ilaw mula sa lampshade sa kabilang dulo ng silid ang nagbibigay liwanag. Paglingon ko sa paligid, agad kong nakilala kung nasaan ako. Opisina to ni Hugo. Sa labas ng bintana, madilim na pero wala akong idea kung anong nangyari at kung paano ko napunta doon. Ang huling naalala ko ay nakaupo ako sa harap ng computer sa opisina. Halos lamunin ng antok at umaga pa yon. Gumalaw ako at nakaramdam ng mainit na nagdulot ng pamilyar na kiliti pataas ng binti ko. Kilala ko ang haplos na yon bago ko pa siya makita. Nakapatong palang mga paa ko sa hita niya. Hinimas kong mga mata ko para masanay sa limitadong liwanag at nang tuluyang luminaw ang paningin ko. Nakita ko siyang marahang minamasahe ang mga paa ko. Gising ka na, mahal ko. Kumustang pakiramdam mo? Paus niyang tanong, medyo kakaiba. Anong oras na ba? Hindi ko maalalang humiga ako dito, tugon ko. Litong-lito pa rin ako kung paano ko nakarating sa opisina. Alas 11 na ng gabi, binigyan ka ni Ate Joyce ng tsaa para kumalma ka at medyo pinatapang niya. Sabi niya kailangan mo talagang magpahinga. Bahagya siyang ngumiti. Pagpasok ko sa opisina mo, nakatulog ka sa mesa. Kaya dinala kita dito sa sofa ni Hugo. Alam kong ayaw mong magising sa opisina ko. Tama ka dyan, hinugot ko mga paa ko mula sa mga hita niya. Naunang bumangon ang galit sa puso ko bago kumupo at tinangkang tumayo pero mabigat pang katawan ko. Muntik pa ako matumba pero maagap siya at nasalo niya kaagad ako. Dahan-dahan lang, buong araw kang tulog kaya kailangan pa ng oras ng katawan mo para mag-adjust, sabi niya. Sabay ikot ng kamay niya sa likod ko, dahilan para mapubuntong hininga ko. Tungkol sa mga bulaklak, ayos na, nasikaso ko na. Yun ang huli, pero gusto kitang makausap, pwede ba? Sige, anong gusto mong sabihin? Napabuntong hininga ko sa mang-ayon. Hindi ko naman siya kayang iwasan habang nagtatrabaho kami sa isang lugar. Sooner or later, mangyayari din naman ang pag-uusap ni ito. Una, gusto kong kumain ka na muna. Kinuha niya isang kahon ng paborito naming Chinese takeout at inabot sa akin. May kasamang chopsticks na. Maghihilamos lang ako ng muka. Sige, gamitin mong banyo ni Hugo. Hetong bag mo. Kinuha kong bag ko at pumasok sa katabing banyo. Kailangan kong mag-adjust sa ilaw bago tuluyang makapagsalamin. Mukha akong wasak, gusot ang damit. Namumugtong mga mata mula sa pag-iyak sa magulo ang buhok. Ginamit ko ang banyo, nagugas ng muka. Nagsipilyo, inayos ang buhok at damit bago bumalik sa kanya. Nang bumalik ako, bukas na ang ilaw. Nasa parehong pwesto pa rin siya, nakasubsob ang ulo sa mga kamay. Nakasandal ang mga siko sa tuhod. Para siyang gumuhugay ako. Lumapit ako, nilapag ang bag sa isang silya at umupo sa tabi niya. Itinaas niyang ulo tumingin sa akin. Pareho kami ng itsura. Itim ang ilalim ng mga mata. Namumula mga mata sa pagkiyak at magulo ang buhok. Naka-rolled up ang manggas ni Floyd. Bukas din ang ilang botones ng polo. Kahit sa ganitong ayo, siya pa rin ang pinakamakaisig na lalaki nakita ko at
Naiinis ako dahil nagagawa ko pang humanga ng ganun sa kabila ng lahat. Mas maayos na bang pakiramdam mo? Tumango ako, kumain na tayo, tapos saka tayo mag-usap. Isa na namang tango ang naging sagot ko. Tahimik kaming kumakain at matapos noon, inabot niya sa akin ng isang maliit na kahon ng dessert. Pinaghatian namin ito, sa kanya tinapon ang lahat ng lalagyan. Bago bumalik sa tabi ko ngayon ay nakaharap na siya ng direkta sa akin. Ang isang tuhod ay nakasampa sa sofa. Mahal ko, nagumpisa niyang basag na boses. Alam kong ginugulot sinusundan kanina Andres at ng anak niya. Sinusubukan kong makipag-areglo sa kanila. Sa tulong ng abogado ko, inalo ko lahat pati kumpanya. Kapalit ng pangako na hindi ka na nila lalapitan. Pero tumanggi sila, isang kondisyon lang ang binigay nila para lubayan ka. Ang pumayag ako sa kasal na yon. At pumayag ka? Oo, dahil wala na akong ibang paraan. At maniwala ka, pinapatay ako nito sa loob. Kinamumuhian kong babaeng yon, hindi ko nga maintindihan kung paano ko siya nagawang galawin. Hindi ko maalala ang kahit na ano mula sa gabing yon. Masama silang tao at hindi ko hayaang saktan ka pa nila. Kaya ako pumayag. Kaninang umaga ko pa sana sasabihin sa'yo pero naunahan nila ako sa pamamagitan ng bulaklak na yon. Hindi sila titigil, hindi ako magkakaroon ng kapayapaan habang nandito ako. Bumugso ng emosyon ko. Titigil sila. Pumunta ako sa bahay nila at binalik ko ng mga bulaklak at pinilaan ko sila. Kung hindi sila titigil, wala nang kasal na magaganap. Kung gusto talaga nila ito, titigil sila. Umiling ako, kasabay ng pagpatak ng mga luha. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Hindi ko alam kung kaya ko bang manatili dito. Pakiusap, Francesca, huwag kang umalis. Kapag sinabi mong hindi ka aalis at magiging tayo pa rin, ipapadala ko sa impyernong buong pamilya nila. Hindi ko kaya, Floyd. Yan ang totoo, mahal na mahal kita pero magkakaanak ka sa babaeng baliw na yon. At hindi mo pwedeng pabayaan ang anak mo sa kanya. Alam ko, ani ang pagod ang tinig sabay hagod ng 2 kamay sa mukha. Pero hindi pa sigurado kung akin ngang batang yun. Uwi na ako. Sa tingin ko, dapat magpahinga ka na rin. Tumayo ako at kinuha ang bag ko mula sa sofa. Inihatid na kita. Wag na. Pinahiram ni Hugo ang driver niya. Siguro naghihintay na siya. Nandyan nga siya, hinihintay ka. Pero pwede ba kitang ihatid hanggang sa kotse? Okay. Tahimik kaming naglakad papunta sa parking space. Nang buksan kong pinto, ako ang passenger seat. Bigla niya akong hinilat hinalikan. Mahaba, puno ng pananabik at magkasabay ang tibok ng puso namin. Mahigpit ang yakap niya sa bewang ko. Ang mga braso ko naman sa leeg niya. Bago bumitaw, marahan niyang kinagat ang ibabang labi ko. Dinantay ang noo niya sa noo ko at pumikit na parang ayaw pa akong bitawan. Kumalas ako't pumasok sa kotse. Dala-dalang isa na namang gabing walang tulog at puno ng luha. Kinabukasan, kahit na halos walang tulog ulit, hindi ako kasing pagod gaya ng dati. Nakatulong ang mahabang tulog ko sa opisina ng special blend tea ni Ate Joyce. Kahit na si Daisy napansin na mas maliwalas ang aura ko nang magising ako. Pagdating ko sa opisina, sinalubong ako ni Jacket ng malaking ngiti sa isang mahigpit na yakap. Girl, hinintay talaga kita para sabay tayo mag-breakfast. Dumaan ako sa bakery, malapit sa amin at bumili ng chocolate chip muffins. Alam mo naman ang paborito ko yan, sagot ko. Nakangiti na rin dahil siya masarap na treat na naghihintay sa akin. Iiwan ko lang bang bag ko sa loob? Pumasok ako sa opisina, nilapag ang bag at pinuksan ang computer ko. Dumating si Hugo, lumapit sa akin at sabay hawak sa kamay ko at nagtanong, kumusta ang pinakamagandang assistant sa buong mundo? Ayos lang ako, Hugo. Salamat. At sorry sa paggamit ko sa couch mo buong araw kahapon. Sabi ko sabay ngiti. Talagang mabait ang bago kong boss kahit na medyo kilyo. Ay, huwag kang mag-sorry. Ang sarap nga magtrabaho habang may magandang babae natutulog sa couch ko. Biro niya sabay kindat. Pwede mong ulitin kahit na kailan. Basta during break or after work hours. Namula ko pero hindi dahil siya nahihiya ako kundi dahil sa special treatment na binigay niya sa akin. Baka magselos ng ibang empleyado nila. Grabe ka talaga, magkakape lang ako sandali kasama si Jackie tapos babalik ka agad para mag-catch up. Relax ka lang kasi, lahat ay maayos na. Sobrang efficient mo. Uminom ka na muna ng kape, wala tayong sunog na aapulahin ngayon. Nagpasalamat ako sa kanya at sumama kay Jackie sa pantry. Kinuwento niya lahat na nangyari matapos akong makatulog, pati ang usapan nila ni Jaime. Tungkol sa dahilan kung bakit pumayag si Floyd sa kasal at kung gaano rin ito nila hindi matanggap na magkaibigan. Alam mo kung ako sa'yo,
Pasabugin mo na lahat at lumaban para sa kanya. Pareho lang kayong nahihirapang maghiwalay kayo. Giit niya. Oh Jackie, mas malala pag ganun ang ginawa ko. Hindi kakayanin ni Floyd na malayo sa anak niya. Alam nating pareho kung paano siya sa mga bata at hindi ko magagawa yun sa kanya. At yung babaeng yun, hindi niya ako titigilan. Mas mabuti na to. Pero at least mukhang mas okay ka ngayon. Sabat ni Ate Joyce na kararating lang at agad ako niyakap mula sa likuran. Ate, ewan ko kung anong laman ng tiyan mo. Pero kailangan ko talagang pahinga. Salamat. Anytime, Iha. Alam mong nandito kami para sa'yo. Sagot niya bago tumuloy sa kusina. Tumunog ang phone ko sa mesa. Message notification yon. Binuksan ko at nabasa. Ang mensahe mula sa isang unknown number. Beautiful, narinig ko medyo down ka. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na ayain kang mag-lunch ngayon. Masarap na pagkain, magandang usapan at baka-baka lang naman na mapangiti ka. Leo, napangiti ako habang iniisip ang isasagot ko sa paanyayang yon. Inisip ko na makakita ng ibang tao maliban sa mga tao sa opisina. Baka nga magandang ideyang kumain kasamang isang kaibigan. Sino naman ang makakapangiti sa'yo ng ganyan? Malamang hindi si Liam yan dahil hindi marunong mag-text ang batang yon. Tanong ni Jackie. Nakasandalang baba sa kamay, si Leo inimbitahan ako na mag-lunch. Pinakita ko pa ang message. Syempre go ka dyan. Ewan ko, ayoko mag-assume na. Si Leo, alam namin lahat na may interes sa akin ng kapatid ni Isla. Umabot pa nga sa punto na kailangan ko siyang base din para lang tigilan niya ako. Dahil maayos ang relasyon namin ni Floyd noon. Pero ibang usapan na ngayon, hindi ba? Kaya niyang alagaan ang sarili niya. Malaki na si Leo. Alam niya naman ang sitwasyon mo. Kung gusto niyang sumugal, hayaan mo siya. Hindi mo naman siya pinilit. At least may gwapo kang kaibigan na nakaka-distract sa'yo. Win-win situation yan for you. Sigurado ka? Siguradong sigurado. Siguro. Tatanungin ko na muna si Isla na kapatid niya yon. Nagpadala ko ng mensahe sa girls group chat at tinanong opinion ni Isla. Mabilis sa sagot niya. Friend, alam ng kapatid ko na mahal mo si Floyd. Kung handa siyang sumugal, suportado ko yan. Marunong siyang mag-ingat at hindi kanya pipilitin. Dahil ako mismong kakatay sa kanya. Pangako yan. Sumingit si Danica na kaagad nagpatawa sa amin. Kung ako nasa posisyon mo, kukunin ko ng pagkakataon. Hot catch, si Leo. Kung wala nga akong jowa, baka nagkasala na ako. I second the motion. Tama si Danica. Sorry Isla. Pero ang hot ng kuya mo, pati puwet, perfect. Buti na lang kasal na ako, dagdag ni Bettina. Maski ako, papadol sa kuya ni Isla. Malamang magaling ang mga kamay niya, nakita ko kasing lalaki. Biro pa ni Eileen, sa dami ng sumang-ayon na gwapo at masarap kasama si Leo, tinanggap kong imbitasyon niya para sa lunch at mag-reply. Leo, sasama ako, sigurado ko mapapangiti mo ko. Halos hindi agad ang sagot niya. Ginawa mo ng amazing ang araw ko, susunduin kita ng 12:00. Para akong teenager sa unang date, napangiti ako at pinasang mensahe sa group chat na lalo pang nauwi sa kulitan namin. Alam kong ginagawa lang ng mga kaibigan kong lahat para makalimutan ko ang sandali ng bigat sa dibdib ko. Sila na yatang the best support system na pwedeng makuha ng mga gaya kong lugmok. Pagbalik ko sa mesa, tuloy-tuloy ang trabaho hanggang 15 minutes. Bago magtanghaling pumasok si Jackie. Buti ko na nga makalimutan ang lakad ko. Kung hindi pa niya binanggit, tara na, ayusin mo na yung makeup mo at bumaba ka na. Nandiyan na siguro yung gwapo mong lunch date friend. Natawa ko sumunod sa kanya. Hindi talaga mapakalitong si Jackie nang walang inayos. Mapakwarto o tao man yan, sinabi ko sa boss ko na lalabas lang ako para mag-lunch. Pumayag naman siya at sinabihan pa ako na take all the time I need at ginawa ko lahat ng bilin ni Jackie. Pagdating sa entrance ng building, bumaba na mula sa sports car si Leo at naglakad papalapit sa akin.